Hi everyone, welcome to my vlog. And for today's video, I'm going to give you a short book review of El Filibusterismo written by our national hero, Dr. Jose Rizal, na ini-interpret nila Gladys E. Jimena at Leslie Navarro noong 2015. But before we start, I would like to introduce myself. My name is Mujahid A. Ini from 12th STEM Campus. Bago tayo magsisimula is, aalamin muna natin kung ano nga ba ang El Filibusterismo. So, marahil alam naman natin lahat kung ano ang ibig sabihin ito at saan to nanggaling. Kasi sa junior high pa lang ay napapag-aralan na natin ito kung ano nga ba ang ibig sabihin ng El Filibusterismo. So, ang Filibusterismo ay ito ay isang sequel ng Noli Me Tangere. Pero mas madilim ang tema nito at mas serious at mas mabigat at mas puno ng galit at paghihigante. Kung ang Noli Me Tangere ay patungkol ito sa pag-ibig at social injustices, ang El Filibusterismo naman ay mas focus sa revolusyon, sa consequences ng oppression. So the background of this history ay naganap humigit kumulang ng 13 years pagkatapos ng mga pangyayari sa Noli Me Tangere. Bumalik si Crisostomo Ibarra sa Pilipinas pero hindi na bilang Ibarra. Ang bago niyang identity ay si Simon na isang mayamang alahero o jeweler. Ngayon, hindi na siya ang idealistic at hopeful na binata. Si Simon ay puno ng galit at paghigante. Ang goal niya ay ang pagbagsikin ng korupsyon sa gobyerno ng mga Kastila at mapang-abusong mga praile, kahit pa na gumamit siya ng karahasan. Ginagamit niya ang kanyang yaman, impluwensya at katalinuhan para manipulahin ang mga nasa kapangyarihan at planuhin ang mga marahas na revolusyon laban sa sistema na sumisira sa kanya. In my personal opinion, for me, ang pinaka-nagustuhan ko sa El Filibusterismo ay kung paano ito kadip at realistic. Ramdam ko ang sakit, galit at frustration ni Simon na para bang pinapakita ni Rizal na ang epekto ng matagal na pang-aapi sa isang tao. Compared sa Noli Me Tangere na mas mabigat basahin, ang El Filibusterismo mas maraming tragedy at mas maraming masakit na katotohanan, pero para sa akin, mas powerful ang mensahe nito dahil na-realize ko rin na ang totoong pagbabago ay hindi basta-basta. Conclusion, El Filibusterismo is a powerful and meaningful novel. Hindi man ito madaling basahin, ngunit napakahalaga ng mensahe nito sa kasaysayan at sa ating pagiging Pilipino. Pinapakita ni Rizal kung paano ang katiwalian ng pang-aabuso ng mga kapangyarihan at kawalan ng hustisya ay siya'y sumira sa ating lipunan at kinabukasan ng mga mamamayan. Kung ikukumpara natin ang sitwasyon ngayon, makikita pa rin natin ang ilang anyo ng korupsyon sa pamamahalahan at sa iba't ibang institusyon na may mga opisyal na rin inuunang kanilang mga sarili kaysa sa kapakanan ng ating bayan. At maraming mga mamamayan ang patuloy na nagdudurusa dahil dito at maraming mga mamayan ang namamatay dahil sa korupsyon ng ating gobyerno. Ipinapakita lamang ito na ang problemang tinuliksa ni Rizal noon ay hindi pa rin ganap na mawala hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang aral ng novel na ito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kamalayang, tapang at pagkilos para sa kabutihan ng nakakarami. Kaya everyone, and I would like to recommend this book to students who want to understand our past, our struggle, and our identity as a nation. Naway magsilbi itong paalala na responsibilidad nating labanan ang korupsyon at itaguyod ang katotohanan at katarungan lalo na ngayon.